Isang driver ng tricycle, tinagtawanan ng buong kumpanya. Wala kang alam sa negosyo, sabi ng mga empleyado. Pero sa loob ng 24 oras, siya ang magiging dahilan kung bakit mabubuhay ang isang bilyonaryo. Huwag kang bibitaw. Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala mo. Panoorin hanggang dulo, may twist na hindi mo makakalimutan. Kabanata 1, ang driver na walang pangalan. Sa isang makipot na eskinita ng Barangay Holy Spirit, Quezon City, kung saan ang mga bahay-bahay ay magkakatabi na parang mga sardinas sa leta at ang mga kabel ng kuryente ay nakabitin na parang mga ahas na naghihintay ng biktima, doon nakatira si Mang Tonyo. 82 taong gulang na siya, ngunit ang kanyang mukha ay parang inukit pa rin na matigas na kahoy, mga mata na malalim at matalim, ilong na matangos na parang may lahing Kastila, at mga labi na laging nakasara na parang may lihim na ayaw ibunyag. Walang asawa, walang anak, walang kahit sinong kamag-anak na nag-aalala sa kanya. Araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga, nakikita na siya sa kanyang lumang sidecar na tricycle. Ang pintura ay kupas na, ang mga gulong ay puno ng putik mula sa mga ulan noong nakaraang linggo, at ang upuan ay may mga butas na tinakpan niya ng mga lumang dyaryo. Si Mang Tonyo ay hindi ordinaryong driver. Sa umaga, siya ang unang sasakyan na nakikita ng mga estudyante na nagmamadaling pumasok sa paaralan. Kuya Tonyo, sa gate po, sigaw ng mga bata habang tumatakbo papunta sa kanya, at siya naman ay ngumingiti lang ng mahina. Binubuksan ang pinto ng sidecar na parang isang matandang pintuan ng lumang bahay. Ingat kayo, ha? Huwag tumakbo sa gitna ng kalsada. Aalala niya sa kanila, ang boses ay mababa at matigas, ngunit may lambing na hindi may paliwanag. Sa hapon, siya naman ang sinusundo ng mga nanay na may dalang mga pamameleng, mga plastic bag na puno ng isda, gulay at bigas. Mang Tonyo, sa palengke po muna, may bibili pa ako ng ulam, sabi ng isa, at siya ay tumatango lang, binabalance ang tricycle sa makipot na daan habang iniiwasan ang mga aso na biglang tumatawid. Ngunit may lihim si Mang Tonyo na walang nakakaalam, ay ang kanyang mga kapitbahay na matagal nang nakikita siya araw-araw. 20 taon na ang nakaraan, siya ay hindi driver. Siya ay si Antonio Reyes, isang certified public accountant na nagtatrabaho sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa Makati, ang Lim Global Holdings. Ang mismong kumpanyang pag-aari ni Mr. Victor Lim, ang bilyonaryong laging nasa mga pahayagan dahil sa kanyang mga proyekto sa real estate at teknolohiya. Si Mang Tonyo noon ay ang pinuno ng accounting department, ang taong gumagawa ng mga financial reports na nagpapahanga sa mga investors mula sa Singapore at Hong Kong. Siya ang nagdisenyo ng unang computerized payroll system ng kumpanya, isang sistema na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Ngunit isang araw, biglang nawala si Antonio Reyes. Walang paalam, walang sulet, walang kahit anong bakas. Ang mga kasamahan niya ay nagsabi na nag-resign siya dahil sa personal na dahilan. Ngunit ang totoo, may mas malalim na kwento roon na hindi pa handa ibunyag ni Mang Tonyo. Sa kanyang maliit na kubo na gawa sa yero at kahoy na matatagpuan sa dulo ng eskinita, si Mang Tonyo ay may isang lumang aparador na laging nakasara. Sa loob niyon ay nakatago ang kanyang mga lumang diploma mula sa University of the Philippines, cum laude sa accountancy, mga lumang ay ng kumpanya, at isang maliit na notebook na puno ng mga numero at kalkulasyon na parang code ng isang lihim na misyon. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang barangay at ang mga ilaw ng mga kapitbahay ay namamatay na isa-isa, si Mang Tonyo ay umupo sa harap ng kanyang maliit na mesa, binubuksan ang isang lumang calculator, at nagsusulat sa notebook na iyon. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ang mga numero na kumikinang sa ilalim ng maliit na lampara. Hindi niya alam na ang kanyang nakaraan ay malapit nang bumalik, na parang multo na hindi na makapagpahinga. Isang umaga, habang si Mang Tonyo ay naghihintay ng mga pasahero sa terminal malapit sa simbahan, may isang bagay na hindi ordinaryong nangyari. Ang araw ay mainit,
Ang hangin ay puno ng amoy ng ihi ng mga aso at usok ng mga jeepney. Ngunit biglang dumating ang isang itim na limousine, makintab, mahaba, na parang isang higanteng ahas na lumulusot sa makipot na daan. Ang mga tao sa paligid ay tumigil, nakatitig, nagbubulungan. Sino kaya yan? Artista ba? Sabi ng isang owl na may dalang pamaypay. Ang pintuan ng limousine ay bumukas ng dahan-dahan at bumaba ang isang lalaking nakaterno, matangkad, payat, may salamin na ginto at mukhang mayaman na mayaman. Siya ay si Mr. Victor Lim mismo, ngunit si Mang Tonyo ay hindi pa alam iyon noon. Ang lalaki ay tumingin sa paligid, parang naghahanap ng sasakyan, at ang kanyang mga mata ay tumigil kay Mang Tonyo. Mang, pwede po ba akong sumakay? Urgent po, sabi ng lalaki. Ang boses ay mabilis at tensyonado. Si Mang Tonyo ay tumango lang, binuksan ang sidecar na parang karaniwang pasahero. Saan po kayo, sir? Tanong niya, habang pinapaandar ang makina na umubo-ubo na parang matandang ubo. Sa Makati po, sa opisina ko, sagot ng lalaki, habang sumasakay at isinasara ang pinto. Habang nagmamaneho si Mang Tonyo sa mga masikip na kalsada, dumadaan sa mga traffic light na laging pula, sa mga vendor na sumisigaw ng balut at taho, sa mga batang naglalaro ng tumbang preso, ang lalaki sa likuran ay tahimik lang, nakatingin sa labas na parang may malalim na iniisip. Hindi alam ni Mang Tonyo na ang pasaherong ito ay ang simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay, na ang kanyang lihim na nakaraan ay malapit ng sumabog na parang bomba. Sa daan, biglang nagsalita ang lalaki. Mang, alam mo ba kung sino ako? Tanong niya, ang boses ay may halong pag-aalangan. Si Mang Tonyo ay tumingin sa rearview mirror. Nakita ang mukha na pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Hindi po, sir. Pasahero lang po kayo sa akin. Sagot niya ng mahinahon. Ngumiti ang lalaki ng mahina. Ako si Victor Lim, may-ari ng Lim Global Holdings. Biglang nanindig ang balahibo ni Mang Tonyo, ngunit hindi niya ipinakita. Ay, opo sir. Narinig ko po ang pangalan niyo sa radyo. Sabi niya lang habang patuloy na nagmamaneho. Sa loob-loob niya, ang mga alaala ay bumabalik. Ang mga meeting room na puno ng mga suit at tea. Ang mga financial statements na kanyang ginagawa hanggang madaling araw. Ang mga kaibigan na noon ay kasamahan niya. Ngunit siya ay tahimik lang, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nang makarating sila sa harap ng gusali ng Lim Global, isang matayog na building na gawa sa salamin at bakal, na parang isang higanteng kristal sa gitna ng Makati. Bumaba ang lalaki at nagbayad na malaki. Salamat, Mang. Ito po, dagdag sa pamasahe. Sabi niya, inaabot ang 1,000 piso. Si Mang Tonyo ay umiling. Hindi po kailangan, sir. Sapat na po ang pamasahe. Ngumiti ulit ang lalaki, at biglang may sinabi na nagpabago ng lahat. Mang, parang pamilyar ka sa akin. Nagtrabaho ka ba noon sa kumpanya ko? Si Mang Tonyo ay natigilan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya sa manibela. Hindi po, sir. Driver lang po ako. Sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Umalis ang limousine, ngunit si Mang Tonyo ay nanatili doon ng ilang minuto, nakatingin sa gusali na dating kanyang mundo. Hindi niya alam na iyon ang huling beses na makikita niya si Mr. Victor Lim ng buhay at malaya. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyot na damo. Si Mr. Victor Lim ay nawala. Walang bakas, walang ransom note. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala. Ang mga empleyado ay nagpapanik at ang media ay puno ng mga spekulasyon. Si Mang Tonyo, sa kanyang tricycle, ay nakikinig sa radyo habang naghihintay ng pasahero. Ang bilyonaryo na si Victor Lim nawawala mula pa kahapon, sabi ng announcer. Biglang naalala niya ang envelope. Kabanata 2, ang bilyonaryo na nawala. Sa gitna ng makislap na lungsod ng Makati, kung saan ang mga skyscraper ay nakatayo na parang mga higanteng nagbabante sa mga lihim ng mga mayayaman, naroon ang punong tanggapan ng Lim Global Holdings,
Isang gusaling dawa sa salamin na sumasalamin sa araw na parang isang malaking brilyante. Dito nagtatrabaho si Mr. Victor Lim, ang bilyonaryong laging nasa cover ng mga business magazine. 50 taong gulang pa lang siya, ngunit ang kanyang kayamanan ay sapat na para bumili ng isang buong isla sa Palawan. May 3 mansyon siya, isa sa Forbes Park na puno ng mga imported na sasakyan, isa sa Tagaytay na may infinity pool na nakaharap sa Bulkang Taal, at isa pa sa Boracay na eksklusibo para sa kanyang mga EI guests. Itong luxury cars ang nasa garahe niya, mula sa Lamborghini hanggang sa Rolls-Royce, at 200 empleyado ang umaasa sa kanyang desisyon araw-araw. Si Mr. Lim ay hindi lang mayaman. Siya ay isang imperyo na buhay na may mga proyekto sa real estate na nakakahalaga ng billions, mga apps sa teknolohiya na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino, at mga partnership sa mga dayuhang investors mula sa China at Amerika. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti sa mga board meeting at sa kanyang mga press conference, may mga alalahanin si Mr. Lim na hindi niya ibinabahagi kahit sa kanyang asawa o sa kanyang 2 anak na nasa Harvard pa. Sa nakaraang mga buwan, napansin niya ang mga kakaibang galaw sa kanyang kumpanya. May mga transaksyon na hindi niya aprubahan, mga milyon-milyong piso na biglang nawawala sa mga account na parang mga buhangin na dumudula sa kanyang mga kamay. Sino ang gumagalaw nito? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakaupo sa kanyang executive chair na gawa sa Italian leather, nakatingin sa malaking monitor na nagpapakita ng financial graphs na biglang bumaba na parang roller coaster. Sinabi niya sa kanyang chief financial officer, si Mr. Ramon Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong college sa Ateneo, na mag-imbestiga. Ramon, tiwala ako sa iyo. Hanapin mo kung saan nanggagaling ang leak, sabi niya habang inaabot ang isang folder na puno ng mga suspicious receipts. Si Ramon Cruz ay 48 years old, matangkad, guwapo, at laging naka-designer suit. Siya ang taong laging kasama ni Mr. Lim sa mga golf tournaments sa Wak Wak at sa mga charity galas sa Shangri-La. Vic, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Sagot niya ng may ngiti, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap na hindi normal. Sa loob-loob niya, si Ramon ang mastermind ng lahat. 20 taon nang magkaibigan sila, ngunit ang inggit ay unti-unting lumaki sa puso ni Ramon. Bakit si Victor pa rin ang boss? Bakit siya lang ang nasa spotlight? Sa tulong ng ilang mga trusted employees, mga accountant na binayaran niya ng malaki, at isang hacker mula sa dark web, si Ramon ay unti-unting naglipat ng pera sa isang secret offshore account sa Cayman Islands. Plano niya, kidnapin si Mr. Lim, kunwari ay para sa ransom, ngunit ang totoo ay para makuha ang buong control ng kumpanya at maging ang bagong CEO. Isang gabi, pagkatapos ng isang late meeting sa opisina, si Mr. Lim ay nagpasya na umuwi ng mag-isa. Huwag na ako sunduin ng driver, Ramon. Gusto ko mag-relax sa daan, sabi niya sa kanyang kaibigan. Sumakay siya sa kanyang sariling Mercedes-Benz, nagmeneho papuntang EDSA na puno ng traffic, mga jeepney na sumisingit, mga bus na umuubo ng usok, at mga motorcycle na parang mga langgam. Sa daan, tumawag siya sa kanyang asawa. Honey, late ako ngayon. May issue sa accounts. Sabi niya, ang boses ay pagod. Ngunit hindi niya alam na may sumusunod na van sa kanya. Isang itim na van na walang plaka, na puno ng mga maskarang lalaki na hired ni Ramon. Nang makarating siya sa isang madilim na parte ng silima, biglang sumingit ang van, inampas ang kanyang kotse, at pinilit siyang huminto. Ano to? Sigaw niya habang binubuksan ang pinto. Ngunit 2 lalaki ang biglang sumokmal sa kanya, tinakpan ang bibig ng chloroform at isinaksak sa van. Ang kanyang cellphone ay nahulog sa kalsada, ang mga ilaw ng kotse ay namatay, at ang gabi ay naging tahimik na parang walang nangyari. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang bomba. Sa opisina ng Lim Global, ang mga empleyado ay nagpapanik, mga telepono na tumutunog ng walang tigil, mga email na puno ng tanong mula sa investors, at ang pamilya Lim ay nasa conference room na umiyak. Si Mrs. Elena Lim, ang asawa niya, ay nakahawak sa isang lumang larawan nila sa kasal. Vic, saan ka ba?
Bulong niya habang ang kanyang mga anak ay tahimik lang sa gilid. Ang pulisya ay dumating. Nag-set up ng command center sa Gusali at naglabas ng CCTV footage na nagpapakita ng van na umalis sa eksena. Walang plaka, walang mukha. Professional, too, sabi ng lead investigator, isang matigas na pulis na nagngangalang Captain Reyes. Ngunit walang saksi, walang lead. Maliban kay Mang Tonyo, na noon ay nasa kanyang tricycle, naghihintay ng pasahero malapit sa Holy Spirit at nakakita ng isang bagay na kakaiba noong gabing iyon, ang van na iyon na mabilis na dumaan sa kanyang terminal na para may dalang mabigat na load. Sa media, ang kwento ay naging headline, bilyonaryo nawawala, MY kinalaman BASA negosyo. Mga reporter ang nagkampo sa harap ng gusali, mga drone ang lumilipad sa itaas. At ang stock price ng Lim Global ay bumagsak ng 15% sa isang araw. Si Ramon Cruz ay nagunwaring nag-aalala, nag-host ng press conference. We are doing everything to find MR Lim. He is not just MY boss, he is MY brother, sabi niya sa mikropono. Ngunit sa likod ng stage, siya ay ngumingiti sa kanyang cellphone. Nag-text sa kanyang mga kasabwat. Face isa complete. Hold him in the warehouse. Wait for MY signal. Ang warehouse sa Tondo, isang abandon na gusali na dating pag-aari ng kumpanya, puno ng mga kalawangin na makina at mga daga na tumatakbo sa dilim, ay doon itinago si MR Lim, nakaposa sa isang upuan, walang pagkain maliban sa tubig, at nag-iisip kung sino ang trader. Habang ang buong lungsod ay naghahanap, si Mang Tonyo ay tahimik lang sa kanyang kubo, binabasa ang sulat at ang mga dokumento na ibinigay sa kanya. Bakit ako, Victor? Tanong niya sa hangin. Ang mga numero sa resibo ay pamilyar, mga account na kanyang ginawa noon. Alam niya na may mauli, na may trader sa loob. Ngunit paano siya, isang simpleng driver, ang makakatulong? Hindi niya alam na ang kanyang desisyon na pumunta sa opisina kinabukasan ay magiging simula ng isang malaking paghahayag, na ang bilyonaryong nawala ay malapit ng maligtas ng taong hindi nila inaasahan. Ang gabi ay lumalalim, ang mga bituin ay nakatago sa ulap, at ang misteryo ay lalong gumaganda, na parang isang pelikula na handa na makaroon ng twist. Kabanata 3, ang pagtawa ng mga empleyado. Kinabukasan pagkatapos ng pagkawala ni MR Victor Lim, ang opisina ng Lim Global Holdings sa Makati ay parang isang pugad ng mga bubuyog na nagpapanik. Mga telepono na tumutunog ng walang tigil na parang mga alarm sa sunog, mga empleyado na tumatakbo sa mga hallway na may mga folder sa kamay, at ang mga security guard na nakatayo sa lobby na parang mga estatwa na handa sa anumang gulo. Ang malaking glass door sa entrance ay patuloy na bumubukas at nagsasara, na may mga reporter na sumisingit at sumisigaw ng mga tanong. May update na ba sa pagkawala ng C? Ang hangin sa loob ay puno ng amoy ng kap na hindi na mainit at pawis mula sa mga tao na hindi pa nakakauwi mula pa kahapon. Sa executive floor, kung saan ang mga carpet ay makapal at ang mga pader ay puno ng mga award plaques na kumikinang sa ilalim ng LED lights, si Ramon Cruz ay nakaupo sa temporary office ni MR Lim, nagkukunwaring calm habang nagdi-dial ng mga numero sa kanyang cellphone. Keep him quiet. No food until I say so. Bulong niya sa kanyang kasabwat sa warehouse. Ang boses ay mababa ngunit matigas na parang bakal. Sa labas ng gusali, sa gitna ng traffic na Makati na puno ng mga sasakyan na umuubo ng usok at mga pedestrian na nagmamadali sa kanilang mga opisina, dumating si Mang Tonyo sakay ng kanyang lumang tricycle. Ang kanyang sidecar ay puno ng mga putik mula sa ulan kagabi, at ang kanyang damit ay simpleng polo shirt na kupas na at maong na may mga butas sa tuhod. Hawak niya ang isang brown envelope na ibinigay sa kanya ni MR Lim. Makapal ito, na para may mga dokumento na maaaring magpabago ng lahat. Kailangan kong makarating sa pamilya niya. Bulong niya sa sarili habang naghihintay sa traffic light malapit sa Ayala Avenue. Alam niya na ang mga papel sa loob ay hindi ordinaryong resibo. May mga bank statements doon na nagpapakita ng mga transaksyon na hindi aprobado, mga signature na fake, at isang maliit na note na nakasulat sa sulat kamay ni MR Lim.
Tonyo, ikaw lang ang nakakaalam ng lumang system. Tulungan mo ako. Si Mang Tonyo ay natigilan ng basahin iyon kagabi. 20 taon na siyang hindi bumabalik sa mundo ng mga numero at ledger. Ngunit ang mga alaala ay bumabalik na parang mga alon sa dagat. Nang makarating siya sa harap ng gusali, si Mang Tonyo ay nagparada ng tricycle sa may sidewalk. Binaba ang kanyang lumang backpack at naglakad patungo sa main entrance. Ang mga security guard, 2 matangkad na lalaki na naka-uniforme na kulay navy blue at may mga walkie-talkie sa biwang, ay tumingin sa kanya na parang isang estranghero na mali ang lugar. "Sir, ano po ang sadya niyo?" Tanong ng isa. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan habang tinitingnan ang kanyang damit na basa ng pawis. "Gusto ko po sana makipag-usap kay MRS Lim o sa sinumang pamilya ni MR Victor. May importante po akong ibibigay." Sagot ni Mang Tonyo ng mahinahon, inaabot ang envelope na hawak niya. Ngumiti ng mahina ang guard, ngunit ang ngiti ay puno ng paghamak. "Driver po kayo. Baka mali po kayo ng building. Dito po ang Lim Global, hindi terminal ng tricycle." Tumawa ng mahina ang isa pang guard na parang nakakita ng isang biro na hindi inaasahan. Umasok si Mang Tonyo sa lobby na may malaking fountain sa gitna na may tubig na umaagos na parang mga luha at mga sofa na gawa sa leather na mas mahal kaysa sa kanyang buong tricycle. Ang receptionist, isang magandang babae na mga 25 years old, naka-business attire na kulay gray at may headset sa tenga, ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Yes, sir. Appointment po?" Tanong niya. Ang mga mata ay nakakunot na parang may amoy na hindi niya gusto. "Wala po akong appointment, pero may dala po akong importante para kay MRS Lim. Tungkol po sa pagkawala ni MR Victor." Sagot ni Mang Tonyo, inilalabas ang envelope at inilalagay sa counter. Biglang tumawa ang receptionist na parang nakarinig ng isang corny joke. "Sir, kung lahat ng driver na may importante ay papayagan ko, puno na ang opisina namin ng mga tricycle. Baka tip lang yen o promo ng gas station." Tumawa ulit siya at ang mga ibang empleyado na nakikinig sa malapit, mga accountant na may mga laptop sa kamay at mga secretary na may mga clipboard, sumali sa pagtawa na parang isang showro sa isang komedya show. "Ano ba yung dala mo, Mang? Resibo ng pamasahe? O baka lotto ticket na panalo?" Sabi ng isang empleyado na lalaki, mga 30 years old, naka-polo shirt na may logo ng kumpanya, habang kumakain ng sandwich mula sa vending machine. Baka may clue siya sa pagkawala ng boss. "Boss, sumakay sa tricycle ko kahapon," dagdag ng isa pang babae na may mahabang buhok at red lipstick, habang kinukunan ng picture si Mang Tonyo gamit ang kanyang cellphone. Ang pagtawa ay lumakas, na parang mga alon na tumatama sa pader. At si Mang Tonyo ay nanatili lang doon, tahimik, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanila. Sa loob-loob niya, naalala niya ang mga araw noon, kung paano siya ang nag-aaproba ng kanilang mga sweldo, kung paano siya ang nagtuturo sa kanila ng bagong software. Ngunit hindi niya ipinakita, hinintay niya lang na matapos ang kanilang pagtawa. Biglang dumating si Ramon Cruz mula sa elevator, na may dalang coffee cup na may logo ng Starbucks. Nakita niya ang gulo sa lobby at lumapit. "Ano to? Bakit maingay?" Tanong niya, ang boses ay authoritative. Ipinaliwanag ng receptionist, "Sir, may driver po na tricycle na may importante daw para kay MRS Lim. Parang di act po." Tumawa ulit ang lahat at si Ramon ay ngumiti ng peke. Ngunit sa kanyang isip ay nag-aalala, ano kung may alam ang matandang ito? "Sajish, bigyan niyo ng security escort papunta sa conference room. Pero bilisan niyo, may meeting tayo sa investors," sabi niya habang tinitingnan si Mang Tonyo na parang isang insekto na kailangang alisin. Dinala si Mang Tonyo sa isang maliit na conference room sa ground floor. May mahabang tabo na gawa sa kahoy, mga upuan na swivel, at isang projector na nakasabit sa kisem. Doon siya pinaghintay ng halos 1 oras, habang ang mga empleyado sa labas ay patuloy na nagbubulungan at tumatawa. "Sigurado akong scam, yan. Baka magnanakaw pa,"
sabi ng isa. Sa wakas, dumating si MRS Elena Lim, elegante sa kanyang black dress na gawa sa silk, may pearl necklace, at mga mata na namumula-mula sa pag-iyak. Kasama niya ang 2 anak na teenager, na tahimik lang sa gilid. Ano po to? Tanong niya nang makita si Mang Tonyo. Inabot niya ang envelope at habang binubuksan ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay ang mga dokumento na nagpapakita ng mga irregular na transaksyon, mga transfer na papunta sa isang account na hindi niya kilala, at ang note ni MR Lim. Sino ka? Ano mo nakuha to? Tanong niya, ang boses ay may halong takot at pag-asa. Si Mang Tonyo ay tumingin sa kanya ng diretso. Ako po ang huling sumakay sa kanya kahapon, at alam ko po kung saan siya maaaring dalhin. Biglang tumahimik ang kwarto, at ang mga pagtawa sa labas ay parang nawala sa hangin. Ngunit si Ramon, na nakikinig sa pinto, ay napangiti ng lihim. Ang plano niya ay malapit na magkaroon ng komplikasyon, at ang driver na ito ay kailangang alisin sa daan. Ang pagtawa ng mga empleyado ay naging simula ng isang malaking paghahayag na ang taong kanilang hinamak ay ang susi sa pagligtas ng kanilang boss. Kabanata 4, ang lihim ng trisiklo. Sa loob ng maliit na conference room ng Lim Global Holdings, kung saan ang hangin ay malamig mula sa aircon na umungal na parang isang higanteng refrigerator at ang mga pader ay puno ng mga frame certificates na nagpapakita ng mga achievement ng kumpanya sa nakaraang mga taon. Si Mang Tonyo ay nakaupo ng matigas sa isang swivel chair na masyadong malaki para sa kanyang payat na katawan. Ang brown envelope ay nakabukas na sa harap ni MRS Elena Lim, na ang mga mata ay malapad na nakatingin sa mga papel na parang mga bomba na handa ng sumabog. Ang kanyang mga anak, si Sofia na 18 years old, isang college student sa Ateneo na may mahabang buhok at glasses, at si Miguel na 16 na, isang high school athlete na may muscular build mula sa basketball team, ay nakatayo sa gilid, tahimik ngunit tensyonado, na parang mga manonood sa isang suspense movie. Paano mo nakuha ang mga ito? At bakit ka ang pinagkatiwalaan ni Victor? Tanong ni MRS Lim ng paulit-ulit. Ang boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Si Mang Tonyo ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa na parang isang matandang sundalo na handa ng magkuwento ng kanyang digmaan. 20 taon na ang nakaraan. Ako po ay si Antonio Reyes, ang head accountant ng Lim Global. Simulan niya, ang boses ay mababa ngunit matatag, na parang isang lumang radyo na nagbabalik sa nakaraan. Biglang nanindig ang balahibo ng lahat sa kwarto. Si Sofia ay napahawak sa kanyang cellphone, na parang gusto nang mag-search sa Google kung totoo ang sinasabi niya. Hindi po ako nagbibiro. Ako po ang gumawa ng unang payroll system niyo, ang software na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin para sa mga sweldo ng 200 empleyado. Ako po ang nag-aaproba ng mga budget para sa mga bagong proyekto sa Cebu at Davao. Si MR Lim noon ay bagong sipa lang, at ako ang kanyang right-hand man sa finance. Sa labas ng pinto, si Ramon Cruz ay nakikinig ng lihim. Ang kanyang mukha ay namumutla na parang pepel. Habang iniisip kung paano mapipigilan ang matandang ito na si Rain ang kanyang plano. Naalala ni Mang Tonyo ang mga araw noon, ang mga boardroom meeting na nagsisimula alas 7 ng umaga, na may mga cup na galing sa Setlo at mga donut mula sa Krispy Kreme, kung saan siya at si MR Lim ay magkasama sa pagpaplano ng expansion. Victor, ang system na to ay magpapabilis ng 50% sa processing. Sabi niya noon habang nagde-demo ng kanyang bagong program sa isang malaking screen. Si MR Lim ay tumatango ng may paghanga. Tonyo, ikaw ang utak sa likod nito. Promotion mo next quarter. Ngunit isang araw, natuklasan ni Mang Tonyo ang isang maliit na irregularity, isang transaksyon na naglipat ng 5 milyon sa isang unknown account. Nang i-report niya ito kay MR Lim, ang sagot ay, Tonyo, huwag mo nang pakialaman. May dahilan yan. Hindi siya kumbinsido at nang mag-imbestiga siya ng palihim, natuklasan niya na ang trader ay malapit. Si Ramon pa lang noon ay assistant pa niya.
Upang protektahan ang kumpanya at ang kanyang sarili, nagdesisyon si Mang Tonyo na umalis ng tahimik, binenta ang kanyang shares sa maliit na halaga, at naging driver upang manood mula sa malayo. Pero bakit tricycle, Mang Tonyo? Bakit hindi ka bumalik? Tanong ni Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ngumiti ng mahina si Mang Tonyo. Dahil dito ko nakikita ang tunay na mundo, anak. Sa tricycle, nakikilala ko ang mga tao, mga estudyante na nag-aaral ng hirap, mga nanay na nagtitipid sa pamasahe, mga matatanda na may kwento ng buhay. At palihim, binibili ko ang mga shares ng kumpanya gamit ang aking ipon. Sa loob ng 20 taon, nakabili ako ng 40%, hindi alam ni MR Lim, hindi alam ng board. Ako ang silent partner na nagpoprotekta sa kumpanya mula sa mga trader. Binuksan niya ang kanyang lumang wallet, inilabas ang isang maliit na card na may barcode. Ito ang proof ng kanyang ownership, na nakalink sa isang secret app na kanyang ginawa noon. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Ramon na may peke na ngiti. MRS Lim, ano itong naririnig ko? Driver na may shares. Baka scam to. Sabi niya habang sinusubukang kunin ang mga pepel. Ngunit si Mang Tonyo ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang laser. Ramon, alam ko ang ginagawa mo. Ang mga transaksyon na yen mula sa account na RC Investments, ikaw ang gumalaw. At ang warehouse sa Tondo, alam ko rin kung saan, yen. Dating storage natin noon para sa mga equipment sa construction project sa Manila Bay. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang kanyang mukha ay namumula na parang kamatis na hinog na hinog. Ano tong pinagsasabi mo? Matanda ka. Security, sigaw niya. Ngunit si MRS Lim ay humawak sa kanyang braso. Huwag muna, Ramon. Pakinggan natin siya. Sa labas, ang mga empleyado na dating tumawa ay biglang tahimik, nagbubulungan sa mga cubicle nila na may mga partition na kulay gray. Sino yung matanda? Parang kilala niya ang boss, sabi ng isa. Si Mang Tonyo ay nagpatuloy. Ma'am, ang resibo na yen ay nagpapakita ng 50 milyon na nailipat kahapon bago nawala si MR Lim. At ang route papuntang warehouse, alam ko dahil ako ang nag-design ng logistics system noon. May backdoor pa rin doon na hindi nila alam. Ang kwarto ay puno ng tension, na parang isang bombang may timer na tik-tak-tik-tak. Si Ramon ay umatras ng dahan-dahan, nag-text sa kanyang cellphone. Plan B, alisin ang driver. Ngunit si Mang Tonyo ay may mas malaking lihim pa. Sa ilalim ng upuan ng kanyang tricycle, nakatago ang isang lumang GS tracker na kanyang inilagay sa kotse ni MR Lim kahapon, na nagpapakita ng eksaktong lokasyon ng warehouse. Ang lihim ng tricycle ay hindi lang ang nakaraan niya. Ito ang susi sa pagligtas ng bilyonaryo at ang trader ay malapit nang mahuli sa kanyang sariling bitag. Ang kwento ay lalong gumaganda na ang simpleng sasakyan na iyon ay magiging hero ng buong imperyo. Kabanata 5, ang paghahanap sa gabi. Ang gabi ay lumalalim na sa Metro Manila, kung saan ang mga ilaw ng mga poste ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog sa lupa at ang mga sasakyan sa EDSA ay gumagalaw na parang mga ilog ng metal na hindi natutulog. Sa opisina ng Lim Global Holdings, ang conference room ay naging command center na parang sa isang action movie. May malaking whiteboard na puno ng mga drawings ng mapa ng Tondo, mga sticky notes na may mga suspects na pangalan, at isang laptop na nagpapakita ng live feed mula sa mga pulis na drone. Si Mang Tonyo ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang lumang polo shirt ay basa na ng pawis, ngunit ang kanyang postura ay matigas na parang isang general na handa sa laban. Kasama niya si MRS Elena Lim, nang ngayon ay may hawak na cellphone na konektado sa pulisya, at ang dalawang anak na si Sofia at Miguel, na ang mga meta ay puno ng determinasyon na hindi inaasahan mula sa mga kabataan. Mang Tonyo, sigurado ka ba sa warehouse na yan? Dating storage natin noon, pero abandon na yan ng 5 taon. Tanong ni MRS Lim, ang boses ay may halong pag-asa at takot. Si Mang Tonyo ay tumango. Inilalabas ang kanyang lumang cellphone na may cracked screen. Opo, ma'am. Narito ang GS signal mula sa tracker.
na inilagay ko sa kotse ni MR Lim kahapon. Live pa rin. Nasa loob siya ng warehouse sa Pier 18, Tondo. Biglang pumasok si Captain Reyes, ang lead investigator ng pulisya, isang matangkad na lalaki na mga 45 years old. May peklat sa pisngi mula sa isang dating operation at naka-bulletproof vest na may insignia ng Yeni. MR Reyes, Mang Tonyo, salamat sa info. Pero delikado, too. May mga armadong tao roon based sa intel namin. Kami na ang bahala, sabi niya habang nagdi-distribute ng mga radio sa kanyang team ng mga 5 pangpulis na nakaswatjer. Ngunit si Mang Tonyo ay umiling. Captain, kailangan ko pong sumama. Alam ko ang layout ng warehouse, ang mga backdoor, ang mga blind spot, ang mga emergency exit na dating ginawa ko para sa construction project noon. Kung hindi, baka magkamali kayo at masaktan si MR Lim. Nagkatinginan ang lahat, at kahit si Ramon Cruz, na palihim na nakikinig sa hallway habang nagkukunwaring tumutulong sa logistics, ay napakagat sa kanyang labi. Saije, sumama ka. Pero sa likod lang, civilian ka, sagot ng captain, inaabot ang isang maliit na vest kay Mang Tonyo. Umalis ang convoy ng 11:00 ng gabi, 2 police van na walang ilaw. Isang unmarked car na sinakyan ni Mang Tonyo kasama si Captain Reyes at ang tricycle ni Mang Tonyo na sinundan sa likod na parang isang maliit na sundalo na hindi inaasahan. Ang daan papuntang Tondo ay madilim at makipot, dumadaan sa mga slum area na may mga bahay na gawa sa yero at plywood, mga aso na tumatahol sa dilim, at mga bata na naglalaro pa rin ng patintero sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Mang, ano mo nalaman ang trucker na yan? Tanong ng kapten habang nagmamaneho. Ang mga mata ay nakatuon sa kalsada na puno ng mga butas. Noon po, kapten, ako ang nag-design ng security system ng kumpanya. May mga gadget pa rin akong natira. Maliit na tracker na parang coin. Inilagay ko sa ilalim ng kotse ni MR Lim nang sumakay siya kahapon. Alam ko na may mali, kaya handa ako. Sagot ni Mang Tonyo habang hawak ang kanyang lumang notebook na may mga sketches ng warehouse. Nang makarating sila sa Pier 18, ang warehouse ay nakatayo na parang isang multo mula sa nakaraan. Malaking gusali na gawa sa konkrete na may mga kalawangin na gate, mga bintana na sira-sira, at ang amoy ng dagat na halo sa basura. Ang mga pulis ay nagposisyon sa paligid, 2 sa rooftop ng katabing building, 3 sa likod na may sniper rifles, at si Captain Reyes kasama si Mang Tonyo sa harap na may flashlight na red filter upang hindi makita. Quiet! May guards. Bulong ng Captain nang makita ang 2 lalaki na nakamas na nagbabante sa gate. May mga barrel na AK negatibo 47 sa kamay. Si Mang Tonyo ay nagpoint sa isang maliit na butas sa pader, ang backdoor na kanyang alam. Diyan po tayo, Captain. May lumang tunnel noon para sa mga pipes. Makakalusot tayo ng walang ingay. Gumapang sila sa madilim na tunnel na puno ng mga daga at tubig na umaagos, na parang sa isang horror scene, hanggang makarating sa loob. Sa loob ng warehouse, ang dilim ay makapal na parang ulap, na may mga stack ng lumang crates na parang mga labyrinth at ang tunog ng mga alon mula sa nearby pier. Narinig nila ang boses ni MR Lim, mahina, pagod, ngunit buhay pa. Ramon, traitor ka. Bakit mo ginagawa to? Sumagot ang isang pamilyar na boses, si Ramon mismo, na palihim na sumunod sa convoy at pumasok sa likod na gate. Vic, matagal na kitang inggit. Ako dapat ang Ang 50 milyon? Simula pa lang yen, sabi niya, habang ang kanyang mga kasabwat, mga dating empleyado na sinuhol niya, ay nakatayo sa paligid, nakaposa si MR Lim sa isang metal chair na kalawangin, may sugat sa noo at walang lakas. Bigla may ingay, isa sa mga pulis ang natisod sa isang leta, at nagkagulo. Intruders, sigaw ng isa sa kidnappers, at nagsimula ang putukan na parang fireworks sa bagong taon. Si Mang Tonyo ay mabilis na gumalo, alam niya ang mga hiding spot. Gumapang siya sa likod ng mga crates, hinila ang isang lumang lever na kanyang naalala mula noon, na nagbukas ng emergency light na nagblind sa mga kidnappers. Captain, gayon, sigaw niya,
habang ang SWAT team ay sumugod, nagpaputok ng tear gas at rubber bullets. Si Ramon ay tumakbo papuntang exit, ngunit si Mang Tonyo ay humarang. Ang kanyang tricycle K na may hidden taser, isa pang lihim na gadget, ay inilabas at ginamit para may electrocute si Ramon, na natumba na parang sack of rice. Matagal na kitong hinihintay, Ramon, sabi ni Mang Tonyo habang tinatalian siya ng pulis. Si MR Lim ay nailigtas, mahina ngunit ngumingiti nang makita si Mang Tonyo. Tonyo, si Lim partner ko pala, bulong niya. Ang paghahanap sa gabi ay matagumpay. Ngunit ang tunay na twist ay nasa huling lihim na ihahayag pa lamang na ang driver na ito ay hindi lang tagapagligtas. Siya ang may-ari ng kalahati ng imperyo. Ang dilim ay nawala at ang liwanag ng katotohanan ay sumikat na parang bagong araw. Kabanata 6, ang wakas na hindi inaasahan. Ang umaga pagkatapos ng dramatikong pagligtas sa warehouse sa Tondo ay nagsimula ng may sikat ng araw na sumisilip sa mga ulap na parang isang bagong simula, na nag-iilaw sa mga kalat-kalat na basurang nakakalat sa pier at sa mga pulis na abala pa rin sa pagkuha ng ebidensya, mga bullet casings na kumikinang sa lupa, mga posas na nakakabit pa sa mga kidnappers, at ang itim na van na ngayon ay nakasabit ng police step. Si MR Victor Lim ay dinala sa ospital sa Makati Medical Center, isang private room na may view ng lungsod, na may mga nurse na nagbabante 24 paghahati-7 at mga doktor na nagsi-check ng kanyang vital signs. Mahina pa siya, may mga pasa sa mukha at sugat sa mga kamay mula sa pagkakaposas. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay nang makita si Mang Tonyo na pumasok sa kwarto, kasama si MRS Elena Lim at ang mga anak. Tonyo, ikaw pala, bulong niya habang inaabot ang kanyang kamay na nanginginig. Ang buong pamilya ay nakatayo sa paligid. Ang kwarto ay puno ng amoy ng antiseptic at mga bulaklak na dinala ng mga kaibigan at business partners. Sa labas ng ospital, ang media ay nagkampo na parang isang festival. Mga kamera na kumukulay sa harap ng entrance, mga reporter na may mikropono na sumisigaw ng mga tanong sa mga pulis, at mga drone na lumilipad sa itaas para sa aerial shots. Ang headline sa lahat ng news channel, driver ng tricycle, nagligtas SA bilyonaryo, trader na kaibigan, nahuli. Si Captain Reyes ay nagbigay ng press conference sa lobby na may mga flash ng camera na parang kidlat. Salamat sa civilian informant na si MR Antonio Reyes, Mang Tonyo, na nagbigay ng crucial intel at sumama pa sa operation. Sabi niya, habang ang mga tao sa social media ay nagpo-post ng mga meme at video clips ng tricycle ni Mang Tonyo na parang isang superhero vehicle. Ngunit sa loob ng kwarto, ang tunay na kwento ay malapit ng ibunyag, na ang pagligtas ay hindi lang aksidente. Ito ay plano ng isang taong matagal nang naghihintay sa mga anino. Si Mang Tonyo ay nakaupo sa gilid ng kama ni MR Lim. Ang kanyang lumang damit ay pinalitan na ng isang simpleng polo na binili ni MRS Lim mula sa mall. Victor, matagal na tayong hindi nag-usap. 20 taon na akong nawala. Pero hindi ako nawala sa kumpanya. Simula niya, habang inilalabas ang kanyang lumang notebook na puno ng mga kalkulasyon at stock certificates na nakatago sa loob ng tricycle niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni MR Lim. Tonyo, ang shares. Binenta mo noon, sabi niya, ngunit si Mang Tonyo ay ngumiti ng mahina. Hindi ko binenta lahat, Vic. Palihim kong binili ulit, gamit ang aking ipon mula sa pamamasada. Bawat piso na kinikita ko sa tricycle, ini-invest ko sa stock market, sa mga undervalued shares ng Lim Global. Sa loob ng 20 taon, nakabili ako ng 40%, higit pa sa iyo. Ako ang majority silent partner na nagpoprotekta sa kumpanya mula sa mga trader tulad ni Ramon. Ang kwarto ay natahimik na parang isang bombang sumabog ng walang tunog. Si MRS Lim ay napahawak sa kanyang dibdib, si Sofia ay napanganga, at si Miguel ay napatawa ng may paghanga. Naalala ni Mang Tonyo ang mga taon ng kanyang pagtatago, araw-araw na pamamasada sa Holy Spirit, na may mga pasahero na hindi alam na ang kanilang driver ay isang milyonaryo sa disguise. Bakit tricycle, Mang Tonyo? Pwede ka namang bumalik bilang executive.
Tanong ni Sofia, habang kinukunan ng video ang sandali gamit ang kanyang iPhone. Dahil dito ko nakikita ang tunay na halaga ng pera, anak. Sa tricycle, nakikinig ako sa mga kwento ng mga tao, mga driver na nahihirapan sa gasolina, mga estudyante na nagtitipid sa pamasahe, mga matatanda na may sakit pero walang pera sa gamot. At palihim, ginagamit ko ang aking kaalaman sa finance para bumili ng shares. Noon, nang umalis ako, natuklasan ko ang unang irregularity ni Ramon. Mali pa noon, pero alam kong lalaki. Kaya nanood ako mula sa malayo, naghihintay ng tamang oras. Si Emarlim ay tumango. Ang mga luha ay pumapatak sa kanyang pisngi. Tunyo, partner kita pala all along. Salamat sa pagligtas sa akin at sa kumpanya. Sa labas, si Ramon Cruz ay nakakulong na sa Camp Creme, isang maliit na selda na may concrete bed at amoy ng ihi, na may mga kasama ng mga drug pushers at holdapers. Ang kanyang cellphone ay nakumpiska, na puno ng mga text messages sa kanyang mga kasabwat at bank transfers sa Cayman Islands. Ang mga dating empleyado na kasama niya sa kidnapping, mga accountant na sinuhol niya na malaki, ay umiyak na sa interrogation room, nagko-confess ng lahat para sa lighter sentence. Ang board of directors ng Lim Global ay nagkaroon ng emergency meeting sa ospital mismo na may mga lawyer na nagdadala ng mga dokumento. Mr. Reyes, Mr. Antonio, ikaw ang bagong majority owner. Ano ang plano mo? Tanong ng isa sa kanila. Si Mang Tonyo ay tumingin sa bintana. Nakikita ang kanyang tricycle na nakaparada sa parking lot. Una, ibabalik natin ang tiwala sa kumpanya. Walang firing sa mga innocent employees. Dadagdagan natin ang benefits, free rides para sa mga staff gamit ang bagong shuttle service. At ang tricycle ko, mananatili yan, simbolo na ang kahit sino ay pwede maging hero. Ang balita ay kumalat na parang wildfire sa social media, mga post sa Facebook na may #tricyclehero, mga TikTok videos na nagre-reenact ng pagligtas, at mga interview sa kung saan si Mang Tonyo ay nag-shoot ng suit pero may hawak pa rin ang kanyang lumang helmet. Ang mga kapitbahay sa Holy Spirit ay nagdiwang, na may leksyon at karaoke sa eskinita. Si Mang Tonyo pala ang mayaman, sigaw ng mga bata habang tumatakbo sa kanyang tricycle. Si Emarlim ay gumaling ng mabilis at sa isang malaking press conference isang linggo pagkatapos, inihayag niya, si Antonio Reyes ang tunay na bayani. Mulang gayon, siya ang kosyo. Ngunit si Mang Tonyo ay tumanggi sa opisina, mas gusto niyang magmaneho pa rin. Ngunit ngayon ay may bagong tricycle na electric na regalo ng kumpanya. Ang wakas ay hindi inaasahan para sa lahat. Ang driver na hinamak ay naging may-ari. Ang trader ay nahuli, at ang kumpanya ay mas malakas kaysa dati. Ngunit may isang huling lihim si Mang Tonyo na hindi pa niya sinabi. Sa ilalim ng kanyang kubo, nakatago ang isang plano para sa isang foundation na tutulong sa mga mahihirap na driver at janitor gamit ang kanyang yaman. Huwag husgahan ang tao sa hitsura, sabi niya sa huling interview habang nakasakay sa kanyang tricycle. Ang pinakamakapangyarihan, minsan, nakasakay lang sa tricycle. Ang kwento ay nagtapos ng may aral, na ang buhay ay puno ng twist, at ang susunod na chapter ay magsisimula sa isang bagong hero na katulad niya. Subscribe plus bell ngayon! Part 2, ang anak na hindi ko kilala. Babalik si Ramon mula sa kulungan? May bagong traidor ba sa kumpanya? At sino talaga ang tunay na may-ari ng Lim Global? Comment below, ano sa tingin mo ang susunod na lihim ni Mang Tonyo? #TricycleHero, #Mang Tonyo Serye, #Wag Husgahan.